Pinalaki na ng husto ng United States of America ang kanilang operation sa Iran. At katunayan, idineploy ng United States of America ang isa sa kanilang malupit na bomber. Ito ay ang B-1 Supersonic Bomber at meron itong espesipikong target sa Iran. Ano ang kanilang target? Gaano ba kaimportante ang target na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, wala naman sigurong kawalan kung samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito. At i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 23, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita na naman ang ating ihahatid sa inyo. May kinalaman pa rin ito sa gulo na nangyayari sa West Asia, particular sa United States of America at ng Iran. Hindi na tinantanan ng United States of America ang Iran. Mga malalaking pag-atake na ang kanilang ginagawa. Hindi rin nagpapatinag ang Iran. Lumalaban din ito. Kaya lang, wala itong direktang atake mismo sa lupain ng United States of America. Kundi ang mga nasisira ay ang mga bansa sa Middle East, gaya ng Bahrain, Kuwait, Iraq, maging ang Jordan. Dahil ang target nito, ang mga base militar ng United States of America. 3 Amerikano na ang kumpirmadong nasawi sa mga ballistic missiles at drone attack ng Iran. At dahil dito, ayon kay US President Donald Trump, hindi sila titigil hanggang sa makamit ang kanilang goal. Hindi rin sila titigil hanggang sa kanilang maipaghiganti ang mga nasawing mga sundalong Amerikano. At dahil dito, ipinag-utos ni Trump na muling paigtingin, muling ibalik ang kanilang blockade sa Strait of Hormuz. At habang hinaharang ang Strait of Hormuz ng puwersa ng Amerika, magsasagawa ng pinakamalaking atake ang United States of America. At eto na mga kaibigan, inihanda ng Amerika ang isa sa kanilang malupit na bomber. Ito ay ang B-1 Supersonic Bomber. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagamitin ito ng puwersa ng Amerika buhat ng muling sumiklab ang kanilang digmaan. At ang target mga kaibigan ay ang Peacock's Mountain. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, Peacock's Mountain ng Iran. Ano nga ba ang meron dito? Bakit ito ang target ng United States of America? Ano nga ba ang itinatago dito ng Iran? Tinawag ng Iran mga kaibigan ito na Peacock's Mountain na nangangahulugang unpenetratable. Ibig sabihin, hindi ito mapasok. At kumpirmado na ng United States of America na sa kabundukang ito merong nakatago na nuclear facilities ang Iran. At ito mga kaibigan ay nasa ilalim daang-daang metro ang lalim nito. Hindi ito nabanggit sa mga lugar kung saan nakapwesto ang mga nuclear facilities ng Iran buhat pa nang magsimula ang digmaan nito laban sa Israel hanggang sa ikalawang pagkakataon. At ngayong kasalukuyan sa kauna-unahang pagkakataon, kinumpirma ng Amerika na eto na nga ang bagong nuclear facilities ng Iran. Nangangahulugan lamang ito mga kaibigan na hindi raw seryoso ang Iran sa kanilang kasunduan sapagkat ang reason kung bakit nagkaroon ng MOU o Memorandum of Understanding ang Amerika at Iran dahil sa pumayag daw ang Iran na hindi na sila gagawa ng nuclear weapon. Pero dahil sa nanatuklasan ng Amerika ang pinakabagong nuclear site ng Iran, maliwanag ayon kay Trump, hindi seryoso ang Iran sa kanilang usapan. Kaya naman, nitong nakaraang araw mga kaibigan napaulat ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, di umano, ang Iran palihim na nais makipag-usap sa United States of America at Pakistan
upang humiling ng 10 araw na ceasefire. Marahil ay natutunugan ng Iran na ang bagong target ng Amerika ay ang Peacock's Mountain. Pero alam nyo ba mga kaibigan kung ano ang isinagot ng United States of America? Sa halip na tugunan ni US President Donald Trump ang 10 araw na ceasefire na hinihiling di umano ng Iran, malakas, malaki, matinding pag-atake ng Amerika ang kanilang isinukli. At eto na nga mga kaibigan, inihanda na ngayon ng Amerika ang B-1 supersonic bomber. Pero ang tanong, kaya nga bang butasin ng B-1 supersonic bomber ang nasabing bagong nuclear site ng Iran na nasa daang-daang metro ang lalim? Ang sagot, ayon sa mga eksperto, hindi. Sapagkat malaki ang possibility na napag-aralan na rin ng Iran ang kapasidad ng mga bomber ng United States of America. Malaki ang possibility na natuto ang Iran sa mga nagdaang pag-atake ng Amerika at ng Israel. Merong mga nuclear site ang Iran na nawasak, pero meron ding hindi. Kung merong mga nawasak, yun ang pinagkuhanan ng basihan ng Iran na kinakailangang laliman pa ang kanilang nuclear site. Kaya ayon sa mga eksperto, hindi man ito tuluyang masira ng United States of America, pero palalambutin nito ang lalim ng naturang nuclear site ng Iran. Lumalabas mga kaibigan na ang pakay o purpose ng United States of America kung bakit gumamit sila ng B-1 supersonic bomber para sa Peacock's Mountain ay hindi upang tuluyan na itong pulbusin sabagat hindi nga ito kaya. Kumbaga, phase 1 ito. Palalambutin ang depensa, huhukayin ng malapit sa kinaroroonan ng sabing nuclear site, at expected merong susunod na malaking pag-atake. Kung baga mga kaibigan, imagine nyo na lang yung mangga. Tinanggal mo na yung balat bago kainin yung laman. Ganyan ang gagawin ng United States of America. Nababahala ang maraming world leaders. Dahil sa halip na humupa ang tensyon na ito, palawak pa ng palawak. Alam na ng mga negosyante at maraming mga leaders ang kahihinatnan ng gerang ito. Maaapektuhan ang maraming bansa. Hindi man direktang apektado sa pag-atake ng magkabilang panig, kundi ang resulta dito nga sa atin mga kaibigan sa Pilipinas. Balita ko, tumaas na naman ang presyo ng diesel at gasolina. Isa yan sa mga epekto. At kung lumala, mas lalala pa ang mga presyo ng nasabing mga produkto. Mga kaibigan, ipagdasal po natin. Sana ay magkaayos na lamang ang dalawang bansang ito. Sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas o kahit na nasa Middle East, sa Israel o kung meron man sa Iran, mag-ingat po kayo. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Sana ay nasa maayos ang inyong kalagayan. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayaring gaya nito. Kung gusto mo ang ganitong mga contents at bago ka lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe. So paano mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.